Kung gusto mong hawakan, hawakan mo lang. Ano ang kinatatakutan mo? Bakit silang lahat ay hindi gumagalaw? Ginoong Chin Tian. Dito. Ito ay ang iyong sariling kamalayan. Espasyo ng kamalayan. Tao ka ba o multo? Tao. Multo. Ako ay isang Yaw. Ako ang banal na Panginoon ng Liping Yaw. Nabigo ako sa aking pagtawid sa pagsubok, nang mabasak ang aking katawan. Ikinulong ko ang isang bahagi ng aking kaluluwa, at natulog ng libo-libong taon. Sa wakas ay nahanap ko na ang aking tagapagligtas, na tumulong sa akin na buksan ang selyo. Bilang ganti, ibibigay ko ang banal na sining ng aming lipi, ang gintong mata. Sa iyo, Ginoo. Chin Tian. Anong nangyari sa iyo? Dadalhin kita sa ospital. Madam Boss. Ayos lang po ako. Ako ay pagod lang. At medyo naiinitan. Zhang Mengliao. Single. 1 metro at 74 na sentimetro. 53 kilo. 79, 52, 87. Ikaw. Ikaw yung yaw kanina. Ikaw nga yung yaw kanina. Chin Tian, ayos ka lang ba talaga? Ayos lang po. Guni-guni ko lang pala yun. Tingnan mo kung gaano siya kanerbiyos. Siguradong nababagabag pa rin siya, dahil sa pagkakabasag ng sunflower vase. Magtrabaho ka ng mabuti. Kapag naging ganap ka ng appraiser, ang halagang iyan, ay hindi man lang aabot, sa isang buwang sahod mo. Madam Boss. Huwag po kayong mag-alala. Magsisikap po ako ng husto. Hindi ko po bibigwin ang inyong tiwala. Master Kai. May asawa na. Tuso at mapanlinlang. Appraiser ng Shenbao Pavilion. Porselana mula sa dinastiyang Han. Nagkakahalaga ng 150,000. Jade mula sa dinastiyang Song. Nagkakahalaga ng 300,000. Tangsan kay na decolor na kabayong kristal. 700,000. Panahon ni Yang Zheng ng dinastiyang Qing. Pulang carmine ang base. Florong famille rose na may disenyong baging at bulaklak. Totoo nga ang lahat ng ito. Sino ang namamahala sa tindahang ito? May ibebenta ako. May tao ba rito? Ginoo. Anong maipaglilingkod namin sa inyo rito sa Shenbao Pavilion? Hindi ako pumunta rito sa Shenbao Pavilion para magbenta ng kayamanan, para maligo. Ano? Ano? High ice grade. Anong high ice grade? Master Kai.
Salamat sa pagtatrabaho. Tagapagligtas, subukan mo. Ano to? Subukan mo. Ang gintong mata na ibinigay ko sa iyo. Bakit ka ba kurap ng kurap? Nanunuyo ang mga mata ko. Maluwalhating pagbati, tagapagligtas, napakahusay nyo, tagapagligtas, nagawa nyo itong makabisado ng ganoon kabilis, buksan ang banal na sining ng aming lahing fox, ang mga teknik ng gintong mata. Maganda ang kalidad nito. Siguradong high ice grade nga ito. Magkano mo balak ibenta ito? 300, 300. 3,000,000 piso. Ako si Master Kai, at sa kalyeng ito, may pangalan pa rin naman ako. Paano kung 2,600,000? Hoy, taba, mukhang marunong ka tumingin ng gamit, 2,800,000. Kahit isang kasing, hindi ko babawasan. Lintik na balbasto. High ice grade. Gawa rin ito ng isang dalubhasa. Pwedeng bilhin. Tama nga ang hinala ko. Dahil pinagdiinan ni Master Kai, na high ice grade ito, siguradong glass grade talaga ito. Madam, sandali lang po. Chin Tian, bakit? Anong problema? May problema ang bagay na ito. Anong problema? Hindi ito tunay na jade. Ito ay hibla ng salamin at pulbos ng jade. Gawa lang ito sa 3D printing. Lapastangang bata ka. Ang yabang mo na ah. Ang kaunting galing na mayroon ka ngayon. Hindi ba't sa akin mo lang lahat natutunan, Master Kai? Pero hindi ko alam kung alam nyo ito. Ang mga bagong sibol ang papalit sa mga luma, at ang mga luma ay may iwan na lang sa pampang. Kapag sinabi kong peke ang bagay na ito, peke talaga ito. Nakita nyo ba, madam? Ano bang nangyayari rito? Wala na siyang galang at disiplina. Kapag pinanatili nyo pa siya rito sa tindahan, ako ang aalis. Ang kakayahan ni Chin Tian sa pagkilatis ng mga anti-gang gamit, bagamat hindi ganoon kahusay, ay napakatapat naman niyang tao. Kung hindi siya sigurado sa sinasabi niya, hindi siya magsasalita ng ganoon. Master Kai, huwag po kayong magmadali. Bakit hindi muna natin pakinggan ang opinyon ni Chin Tian? Chin Tian, sige nga, magsalita ka, boss. Itong jaded na ito, depende sa kalidad at linaw nito. Nag-iiba rin ang tigas nito. Ang ice species ay may 6 na puntos. At ang pinakamababang klase ay may 5. Pero ang bagay na ito, 3 puntos lang ang meron ito. Master Kai. Ngayon, sabihin niyo po sa akin, totoo ba o peke ang larwang ito? Paano itong naging ganito? Isa itong tunay na obra. Hoy bata. Sa dami ng pera ko. Sinasabi mo bang nagbebenta ako ng peke? Wala ka pang anguwang. Naghahanap ka ba ng gulo?
Nay! Nagpakita ng himala ang dakilang espiritu. Chin Tian, paano mo nalaman iyon? 我操！ Paano ko ba ito ipaliliwanag? Hindi ko naman pwedeng sabihin ang tungkol sa gintong mata, hindi ba? Kasi, sa tingin ko walang tandang magpapanggap na salamin lang ang isang ice species, at saka, hindi ba't uso ngayon ang 3D printing? Kaya doon ko lang napansin. Magaling. Simula ngayong araw, magkasama na kayong kukuha ng gamit ni Master Kai. Ang sahod mo ay 30,000. Salamat po, boss. Sandali lang. Bakit ka nagpapasalamat? Sa tingin mo ba ay sulit ka sa 30,000? Maglalaro ako ng mahjong mamayang gabi. Itong 30,000 ay itataya ko lang. Itataya kita. Master Kai, boss. Paano siya naging karapat-dapat sa ganoon kalaking pera? Master Kai. Sa linyang ito, may swerte at may pagkakamali. Sa susunod na kukuha ng gamit, makipag-usap ka muna kay Chin Tian. Kung sino man ang magmamatigas, at hindi makikinig sa payo, siya ang mananagot kapag nagkaproblema. Boss, ipinapangako kong magsisikap ako, hindi ko po kayo bibiguin. Kailangang makaisip ng paraan, para mapatalsik ang batang ito. Tagapagligtas. Nagpasikat ka talaga ngayong araw. Siguradong sa loob-loob ni Master Kai, gustong-gusto ka na niyang balatan ng buhay at durugin ang mga buto. Tadteren ng pino. Huwag kang ang magbiro. Hayaan mo siya, dati sa tindahan. Araw-araw niya akong inaapi. Mula ngayon, hanggat narito ako sa tindahang ito, hindi na siya makakatakas sa aking mga kamay. Tagapagligtas, hindi na kailangang magpakahirap ng ganyan. Ikaw, paamuhin mo lang si boss, at ayos na ang lahat. Pagdating ng panahon, ang buong lugar na ito, ay magiging sa iyo na. Hinaan mo ang boses mo. Master Kai, pakiusap po bukas. Bantayan niyo muna ang tindahan. Alam ko na. Itong antique shop na to, kailangan pa ring umasa sa akin. Boss lady, ipaubaya niyo sa akin ang tindahan. Makakasiguro po kayo. Chin Tian. Sasanduan kita bukas ng umaga. Samahan mo ako sa black market. Sa black market po. Boss lady. Isang jade pendant lang naman yun. Wala namang malaking problema. Masyadong delikado sa black market. Kapag nagkaroon ng aberya, hindi mo matatansya ang magiging lugi mo. Tama ka. Ang isang pendant ay wala ngang masyadong pinatutunayan. Pero, tungkol sa mga gamit na dinala nyo ni Chin Tian ngayon, anong masasabi mo? Malinaw na malinaw ang nakita sa CCTV. Totoo man o peke, si Chin Tian ang unang nakapagbigay ng tamang husga. Ang cute naman. Ang lakas ng loob niyang Sir-an ang tagapagligtas ko. Tagapagligtas, narito na ang pagkakataon mong makuha ang puso ng magandang dilag. Anong ibig mong sabihin? Si Boss Lady. Alam mo, si Boss Lady, may gusto na talaga siya sa iyo. Hintayin mo lang sa black market, ipakita mo ang galing mo. At siguradong kayong dalawa ay huwag kang ang magbiro. Nahihiya pa ang tagapagligtas. Hindi kaya. Kita tayo bukas. Chin Tian. Chin Tian, huwag mong isipin na, dahil lang nakatukoy ka ng isang pekeng jade, ay pwede mo nang ituring ang sarili mo bilang isang expert. Huwag mong isipin na, dahil lang nakatukoy ka ng isang pekeng jade, ay pwede mo nang ituring ang sarili mo bilang isang expert. Ang isang basura, itinuring mong ice-type jade,
Buti na lang at nalaman ko. Kung hindi ko nalaman, kaya mo bang panagutan ang responsibilidad? Ikaw. Anong ikaw? Ako. Anong ako? Sa industriya ng Antigo, nauna ka man at itinuturing na senior. Pero ang kaalaman ay walang pinipiling edad. Ang mas mahusay ang siyang namumuna. Hindi mo ba alam ang prinsipyong yan? Kung ako sa iyo, maghahanap na ako ng mapagtataguan. Ang kapal ng mukha mong, magmalaki pa rito. Alis. Sige na. Euro. Ang kumpanya mo ay sa akin lang pwedeng umasa. Bakit hindi ganito? Maghanap tayo ng lugar para makapag-usap ng masinsinan. Mr. Su, medyo masama po ang pakiramdam ko. Pag-usapan na lang natin sa ibang araw. Euro. Tingnan mo, marami ka nang nainom. Hindi ligtas ang mag-isa sa labas. Bakit hindi na lang ganito? Pumunta tayo sa hotel ng Pamilya Su. Doon tayo. Kahit sino ka pa, huwag mong sisapakan ang mukha ko. Ito si Young Master Su. Ang Young Master Su ng 4 na dakilang pamilya sa lungsod ng yun. Hindi ko kilala. Hindi siya ayos. Kung makati ang katawan mo, mag-highlight ka na lang sa banyo. Anong ginagawa mo? Anong nangyari sa kanya? Amo ko. Siyempre, tinablan siya ng gamot. At yung klase pa ng gamot na yun. Saan galing ang cute na to? Patayin na yan. Bilisan mo na. Tulungan mo siya. Huwag mo akong hawakan. Matindi ang determinasyon niya. Huwag ka nang magbiro ng ganyan. Halika rito at tumulong ka. Kapag itinuloy mo pa yan, hindi na ako magiging mabait sa iyo. Kunin mo na ako. Iligtas mo ako. Unang beses ko pa lang to. Unang beses din niya. Hindi ka lugi rito. Nagmamakaawa ako sa iyo, please. Nagmamakaawa ako sa iyo. Hayaan mo ako. May gintong mata ka na nga, hindi mo pa ginagamit. Nagmamakaawa ka pa sa iba. Tagapagligtas. Ang hina naman ng ulo mo. Ano to? Kaya rin pala nitong magtanggal ng lason. Tagapagligtas. Pagkakataon na to, lumapit na sa iyo. Sigurado ka bang palalampasin mo to? Minsan lang to. Hindi na mauulit. Gusto mo bang pag-isipan muna ng mabuti? Umalis ka nga riyan. Tagapagligtas. Nagsisisi ka na ba? Doon ka muna sa tabi. Mister, ang nangyari kanina. Naaalala ko ang lahat. Salamat. Walang anuman. Sa susunod, mag-ingat ka kapag lumalabas ng ganitong kalalim ang gabi. Isang dalagang katulad mo. Huwag kang basta-basta iinom ng alak. Ako. Sasagutin ko lang ang tawag na to. Sandali lang. Hello. Ate Shu. Ano? Sige. Pupunta na ako agad. Mister, sandali lang. Ano na naman yun? Sa ngayon, medyo nahihilo pa ako. Hindi ko pa kayang magmaneho. Kaya mo bang, ihatid ako sa klinika ng tradisyonal na gamot? Nahihilo ka, maglakad ka mag-isa. Gaya nga ng sabi nila. Kapag tumulong ka, lubos-lubusin mo na. Tapusin mo ang sinimulan mo. Tulungan mo na ako. Sige na. Sige na, please. Sige na, sige na, sige na. Inay ko po.
Mga kababayan, pakinggan nyo ang katarungan dito. Maayos naman ang katawan ng nanay ko noon. Ang pensyon niya at sahod sa trabaho ay higit 10,000 buwan-buwan. Pero anong nangyari? Pumunta siya rito. Kinain ang sinasabi nilang masustansyang pagkaing tradisyonal. Pagsapit ng gabi, wala na siya. Nay, ang saklap ng sinapit nyo. Ngayon, kayong Lin Group ay dapat magpaliwanag sa amin. Balita ko, ang mga pagkain sa klinika ng mga Lin ay sumusunod lahat sa mga sinaunang paraan ng paghahanda. Galing pa ako sa mahigit 1,000 kilometro ang layo. Hindi ko akalaing may mamamatay pala rito. Wala silang halaga sa buhay ng tao. Dapat nyo kaming bigyan ng katarungan. Ang matandang ito, ang galing umarte, eksperto sa pagpapanggap, tagapagligtas. Gusto mo bang ligpitin ko na siya para sa iyo? Binabalaan kita, huwag kang manggulo, umalis ka na. HMP, HMP. Anong nangyayari rito? Sinubukan ko nang magpaliwanag sa kanila ng paulit-ulit, pero talaga namang walang silbi. Hoy, MS Lin, ang nanay ko, ang klinika nyo ay dapat managot sa amin. Ngayon, kahit anong rason nyo, wala kaming pakialam. Dapat nyo pagbayaran ang buhay ng nanay ko. Buhay ang kapalit ng buhay. Tama, buhay ang kapalit ng buhay. Pagbayaran nyo, pagbayaran nyo. Ngayon, kahit anong paliwanag nyo, walang silbi. Dapat nyo pagbayaran ang buhay ng nanay ko. Katarungan para sa pinatay. Tama, buhay ang kapalit ng buhay. Pagbayaran nyo, pagbayaran nyo. Sino rito ang may-ari ng klinika? Ako po. Nakatanggap kami ng sumbong na ang klinika nyo ay sangkot sa ilegal na panggagamot, at bukod doon, may naganap na pagkamatay rito. Ngayon, ayon sa batas, kayo ay ipapasara muna namin. Ginoong opisyal, ang sanhi ng insidente ay hindi pa malinaw. Ang ipasara kami agad ay parang hindi naman makatarungan. Nakakatawa ka, buhay ang nawala rito. May ebidensya ba kayo na hindi kayo ang pumatay sa kanya? Wala ba itong kinalaman sa inyo? Ito. Sino si Lin Euro? Ako po. Nakatanggap kami ng report. Ang inyong Lin Medical Clinic ay sospek sa pagpatay para sa pera. Sumama po kayo sa presinto para makipagtulungan sa investigasyon. Sa anong dahilan? Hindi pa malinaw ang mga katotohanan. Anong karapatan ninyong mang-aresto? Sino ka ba? Ako ang taong responsable sa klinikang ito. Isama na rin siya. Pasensya na po, madam. Wala akong silbi. Gusto ko sanang akuin ang sisi para sa inyo. Hindi ko akalain na nadamay pa kita. Ate Shu, madam. Ang malinis ay mananatiling malinis. Nasa puso ng tao ang katarungan. Naniniwala ako, mapapatunayan natin na wala tayong kasalanan. Halina kayo, sumigaw tayo ng sabay-sabay. Isara ang negosyo ng mga ganid. Ay pakulong ang mga tusong negosyante. Bulukin sila sa kulungan. Hulihin sila. Magsitahimik kayong lahat. Wala ba kayong magawa kundi mag-ingay dito? Makichismis na lang kayo ng maayos. Ang hilig ninyong makisawsaw, ang titigas ng mga mukha nyo. Anong balak mong gawin? Umalis kayo sa daan. Bumangon. Bumangon ang patay. Bumangon na siya. Bumangon. Naglalakad na bangkay. Hindi ba sabi nyo, pinatay ng klinikang ito ang tao. Ngayon, buhay na siya. Diyos ko po. Salamat at maayos ka lang. Nay, tinakat mo ako ng husto. Tara na, uwi na tayo. Anong nangyayari dito? Paano nangyari ito? Hoy! Huwag muna kayong umalis. Hindi pa malinaw ang lahat. Aalis na agad kayo, dahil gising na ang nanay ko. Hindi na namin kayo pananagutin pa. Oo, hindi pagkakaunawaan lang ito. Lahat ito ay pagkakamali lang. Si Su Hao siya iyon. Siya ang nag-utos sa amin. Siya ang nag-utos na i-frame up ang klinika ni MS Lin, na pumatay daw ng tao. Basta't makipagtulungan kami sa kanya, at galingan ng pag-arte, bibigyan niya kami ng 200,000.
Ako. Ano ba itong, Nay, hindi ba sabi mo ay 100,000 lang? Pangalawa, ang kuya mo ang nagpasabi niyan sa akin. Aba, kuya, bata pa lang tayo, mahilig ka na talagang manlamang. Akala mo ba talaga ay madali akong lokohin? Pangalawa, nang ahas kang saktan ako. Kuya, pangalawa, tumigil na kayo sa pag-aaway. Nako. Kuya, pangalawa, huwag na kayong mag-away. Aray, tama na, tumigil na kayo. Walang gagalaw. Seryosong kaso ito, gawaing panloloko ito, humanda kang mabulok sa kulungan. Miss Lin, kapag lumabas na ang resulta ng investigasyon, agad kitang babalitaan, kung may kailangan kaming tulong sa kaso. Inaasahan namin ang inyong kooperasyon. Walang problema po, ilabas na ang taong iyan. Dakpin siya. Wala talagang konsensya. Boss Lin, nagkamali kami ng akala sa inyo kanina. Tara na. Mga broad, narinig niyo naman ng malinaw, di ba? Yung manliligaw ni Miss Lin. Si Su Hao siya ang may pakana ng lahat. Walang anumang problema sa klinika. Ako ang nauna sa pila kanina. Sabi ko na nga ba, ang reputasyon ng Lin Group, paanong magkakaroon ng aberya? Nasa likod mo lang kaya ako kanina. Ako ang pangalawa. Anong kalokohan? Ako ang pangalawa. Huwag na kayong makipagtalo sa akin. Basta ako ang nauna. Wala akong pakialam sa inyo. Ako ang numero 1. Mga suki, huwag po tayong magtulakan. Mag-ingat po tayo. Dito po tayo pumila. Mr. Chin, salamat sa tulong mo ngayong araw. Miss Lin, sa loob lang ng isang araw na ito, 2 beses na kitang iniligtas, di ba? Tapos isang salamat lang. Pinaalis mo na ako agad. Oh. Hindi ko alam, anong klaseng pasasalamat ba ang gusto ni Mr. Chin? Gusto mo bang ialay ko ang sarili ko sa iyo? Ano? Miss Lin, may gagawin pa pala ako. Mauna na ako. Miss, huwag mo na siyang titigan. Malayo na ang narating niya. Huwag kang ang mag-imbento. Ay, Miss. Bakit parang may naamoy ako? Naamoy ng tagsibol sa iyo. Amoy ng namumukadkad na pag-ibig. At napakatapang pa ng amoy. Sabi nang huwag kang mag-imbento, Pwede ba? Huwag kang bigla-biglang sumusulpot ng ganyan. Tagapagligtas. Dito ba ang bahay mo? Sige, dito na ako matutulog ngayong gabi. Teka lang, ikaw. Tagapagligtas. Swerte mo na ngayon. Chin Tian, nandyan ka ba? Ate Xiaoyu, hindi nakakontra ang pinto. Ayos ka lang ba? Ayos lang, wala itong problema. Pwede ba, huwag kang manggulo. Tagapagligtas, tinutulungan lang naman kita, Huwag kang maglikot. Parang asong kumagit sa taong tumulong sa kanya. Hindi mo man lang nakikita ang mabuti kong intensyon. Ate Xiaoyu, sa loob ng bibig mo. Ate Xiaoyu, yung bibig mo. Wala namang anuman sa bibig ko, Mali lang siguro ang nakita ko kanina. Halusinasyon lang. Epekto ito ng sobrang paggamit ng gintong mata. Sira ang ilaw sa kwarto ko. Pwede mo ba akong tulungang palitan ito? Kung hindi po pwede, ayos lang naman. Ay, hindi naman sa ganoon. Ate Mo, tara na.
Chin Tian, mag-iingat ka. Ate Xiaoyu, masyadong mababa ang upuang ito. Tulungan mo akong kumuha pa ng isa. Halika rito, maliit na upuan. Sige po. Ate Xiaoyu, ayos na po. Xiao Tian, uminom ka muna ng tubig. Hi. Hindi ko akalain Grabe, ang ganda pala ng katawan ni ate mo. Sinusubukan talaga ang pasensya ko nito. Sino ba ang makakatagal sa ganito? Chin Tian, ikaw. Hindi ko napansin. Ang mga muscles ni Chin Tian, medyo matigas at matipuno pala. Bigla ko tuloy gustong magpahalik sa kanya. Ikaw talagang bata ka. Sinadya mo ba yun kanina? Tutal. Tayong dalawa. Matagal na rin naman tayong magkakilala. Paano kung... Ate Xiaoyu, may trabaho pa po ako bukas. Mauna na po ako. Ang batang to talaga. Masyadong malalim ang batang iyon. Ay nako. Ano ba ang mga pinagsasabi ko kanina? Mas bata siya sa akin ng 20 anyos. Hindi dahil gwapo siya. Ay maghahabol na ako sa kanya. Chin Tian, sakay na. Bakit bigla ka na namang sumulpot? Tagapagligtas. Mas maganda ba si Madam? O yung kahapon, na magandang CEO ang mas maganda, Chin Tian? O baka naman, mas gusto mo ang may kariktan pa rin, na si ate na may-ari ng bahay. Pwede bang tumahimik ka na? Madam, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Ako. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Nakalimutan kong sabihin sa iyo, dati akong profesional na F1 racer. Tagapagligtas, ginalit mo ang magandang amo mo, patay ka na. Kasalanan mo ang lahat, na-misinterpret tuloy ako ni Madam. Tinatanong lang naman kita kung sino ang mas maganda. Sino ba kasing nagsabing mag-react ka ng ganyan? Ako. Ano ba ang pinagmulan ng batang ito? Ang mga naririto ngayon, ay mga kilalang tao sa mundo ng Antigo sa lungsod ng yun. Mga maimpluwensyang tao. Pero bakit parang siya ang pinaka-G na galang nila? Ang mga gintong guhit ay nagkakagulo at nagbabanggaan. Maraming panganib at pabago-bagong kapalaran. Ang mga gintong guhit ay nagkakagulo at nagbabanggaan. Maraming panganib at pabago-bagong kapalaran. Ito ang sining ng Feng Shui. Tagapagligtas, ang gintong mata ay isang sagradong sining ng aming Liping Yao. Kumpara sa tunay nitong kapangyarihan, ang nagagamit mo sa kasalukuyan ay wala pang 1%. Ganoon ba ito kalakas? Totoo iyan, walang halong biro. Kung ganoon, inaasahan ko iyan. Boss Zhang. Dinala mo talaga, isang apprentice ang lumapit. Mag-ingat ka, baka magkamali ka ng tingin. Maaaring mawala ang lahat ng puhunan mo. Song Jia. Ma Shaoli. Chin Tian. Dahil ba nandito ako? Kaya makapal ang mukha mo, na sumunod ka rin dito. Nakakatawa talaga. Tapos na tayo.
Kahit lumuhod ka pa sa harap ko at magmakaawa, hinding-hindi na mangyayari iyon. Tapos na tayo. Kahit lumuhod ka pa sa harap ko at magmakaawa, hinding-hindi na mangyayari iyon. Chin Tian, sasabihin ko sa iyo. Totoong may nangyari sa amin ni Song Jia, at hindi lang iyon isang beses. Hindi ko na kaya ito, edi maghiwalay na tayo. Isa ka lang namang reserba, wala kang karapatang diktahan ako, Ma Shaoli. Akong si Chin Tian, sumusumpa, na kung magkaroon pa ako ng kahit kititing na nararamdaman sa iyo, maging aso na lang ako. PWE, Ma Shaoli. Nananaginip ka ba ng gising? Chin Tian, anong ibig mong sabihin? Kung ano ang sinabi ko, iyon na iyon. Hoy, cute. Nabalitaan ko, 3 taon kayong naging magkasintahan ni Lily. Pero kahit hawak kamay, hindi nyo nagawa. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Pagdating sa bagay na iyon, si Lily, napakahusay niya. Boss, sa tingin nyo ba, ang lalaking nakatikim na ng karne ng gansa, ay magkakagusto pa sa lasa ng isang pangit na bibe? Ikaw, hindi, Boss Zhang. Pwede ba? Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Ikaw ang kagalang-galang na may-ari ng Shenbao Pavilion. Paano ka magkakagusto sa isang hamak na trabahador lang? Biro. Nakakita na ba kayo ng ganitong uri ng biro? Congratulations, sir. Nakuha mo na ang magandang dilag. Umalis ka nga sa tabi ko. Sir, hanggang dito na lang ang maitutulong ko sa iyo. Galingan mo. Boss Zhang, hindi ko alam kung anong dahilan, kung bakit kayo naging magkasama ni Chin Tian. Pero sigurado akong nalinlang ka lang niya. Kung anong klaseng tao si Chin Tian, mas kilala ko siya kaysa sa iyo. Isa lang siyang ordinaryong tao. Ang sinasabi mo ay noon iyon. Ngayon, si Chin Tian ay sa Shenbao Pavilion na, bilang isang opisyal na appraiser. Ang sahod niya ay kapantay na ni Master Kai. Anong appraiser? Mukhang maganda ang pakiramdam nito, ha? Chin Tian, huwag kang masyadong mayabang. Kahit naging appraiser ka pa, ano naman, ang antique shop ni Young Master Song ay kasing tanyag din ng Shenbao Pavilion. Sa harap ni Young Master Song, trabahador ka pa rin. HMP, Zhang Mengyao, masyadong malalim ang tubig dito sa black market. Mag-ingat ka, baka maubos ang lahat ng puhunan mo. Huwag na po kayong mag-alala, Boss Song. At saka, naniniwala ako kay Chin Tian. Huwag po kayong mag-alala, Madam, narito ako. Siguradong hindi tayo maloloko. Ang lakas ng loob mo, kahit ang mga pinakamagaling na appraiser, ay hindi makapagsasabing sigurado sila ng 100%. Chin Tian, alam ko, malaking dagok sa iyo ang pakikipaghiwalay ko, pero hindi mo dapat gamitin ang ganitong isip batang paraan, para magpatunay. Ang kaysa isang bagay na pinagsisisihan ko ngayon, ay ang hindi pakikipaghiwalay sa iyo ng mas maaga. Chin Tian, sa wakas, naintindihan ko na rin, kung paano nakuha ng isang apprentice na tulad mo. Ang loob ni Boss Zhang. Umaasa ka lang pala sa mabulaklak mong pananalita. Boss Song. Dahil narito kayo, para lumahok sa black market, pakiusap, manahimik na lang kayo. Kung hindi, mapipilitan akong paalisin kayo. Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong manahimik ka. Si Young Master yun ito ng Yunding Group. Huwag mo akong idamay sa gulo mo. Ano yon? Mga ginoo at ginang, nakita na ninyong lahat, siguradong alam nyo na rin
Kung ano ang bagay na ito, nakuha ko ito sa pamamagitan ng mga espesyal na paraan at koneksyon. Sinasabing nagmula ito sa dinastiyang Qing, noong panahon ni Qianlong, itong si Boss Ma. Masyadong mapanlinlang ang mga salita niya. Sa industriya ng mga antigo, ang bilihan ay nakadepende sa talas ng iyong mata. Huwag kang masyadong kampante sa sinasabi mo. Mga Ginoo, maaari na po tayong magsimula. Young Master Song, ano sa tingin mo? Ang kayamanang ito, mapapasa akin ang bagay na ito, ano man ang mangyari. Ang galing niyo talaga, Young Master Song. Qin Tian, tingnan mo dali, nakita ko na. Pagkaakyat pa lang niyan, sinuri ko na agad. Flower Double Ear Dragon Vase. Tunay, 200,000. Aba. May isang tunay at isang peke pala. Magiging kapana-panabik ito. Sige nga, sabihin mo, kung ano ang lagay ng pares na dragon at phoenix vase na ito. Ang isa ay tunay. Ano? Ano kamo? Ang sabi mo kanina, ang pares na dragon at phoenix vase na ito, ay may isang tunay at isang peke, tama. Maganda ba? Madam, tingnan niyo po ng mabuti ang pares ng florera na ito. Hindi ba't ang isa rito, ay mas may kintab kaysa sa isa, mapanlin lang. Ang mga pares na florerang ito, ay nanggaling sa iisang hurno. Doon sila sabay na niluto, kahit magkaiba ng kaunti ang kulay. Hindi naman dapat ganito kalayo ang agwat. Tunay ang dragon vase, peke naman ang phoenix vase. Ang halaga nitong dragon at phoenix na florera ay nakasalalay sa pagiging pares nito. Kung isa lang ang totoo, bababa ng husto ang halaga nito. Hindi ko lang alam kung sino ang magpapauto at magiging unang biktima ngayon. Ang panimulang presyo ay 100,000. Magsimula na tayo. 400,000, 500,000, 600,000. Boss, ang unang biktima ngayong araw ay magpapakita na 1,000,000. Itong pares ng florera, ang pinakamataas na presyo sa merkado, ay 1,200,000 lang. Wala nang saysay kung itutuloy pa ang agawan. Suko na ako, Boss Song. Congrats, sa inyo na yan, mga Ginoo. Salamat sa pagbibigay daan. Sige, magsaya ka muna sa ngayon. Kapag nalaman mong peke yan mamaya, tiyak na iiyak ka. Ilabas na ang susunod. Teka, Boss Ma, itong bagay na ito, sigurado ba kayong hindi kayo nagbibiro? Itong tansong bal-araw na ito, bagamat hindi maganda ang itsura, ngunit masisiguro ko na, ito ay tunay at dekalidad. Panimulang presyo ay 50,000. Simulan na ang bidding. Boss Ma, hindi ka ba talaga nagbibiro sa itsura nitong to? Kahit galing pa ito sa panahon ng naglalaban ng estado, wala pa rin itong halaga. Tama. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Ipakita na ang susunod na item. Desperado na talaga itong si Boss Ma. Para lang may benta ang tansong espadang ito, nagawa pa niyang sabihing tunay at dekalidad ito. Tama. Sa linyang ito, ang pinakaiiwasan ay ang magsalita ng tapos. Ang pagbili ay depende sa talas ng mata. Manalo man o matalo, dapat itong harapin ng mag-isa. Sayang ang espadang ito, masyadong pangit ang kondisyon. Kahit ganito pa yan, mahirap pa ring makuha ang interes ng lahat. Tagapagligtas, ang grasya ay nasa harap mo na. Huwag mo itong hayaang makawala pa. Ibig mong sabihin, may nakatagong hiwaga sa espadang ito. Espada ng Zonlu, gawa ni Oyezi. Isa sa 10 tanyag na espada ng Kyushu. Isang kayamanang walang katumbas na halaga. Espada ng Zonlu, gawa ni Oyezi. Isa sa 10 tanyag na espada ng Kyushu. Isang kayamanang walang katumbas na halaga. Ano kamo? Espada ng Zonlu, isa itong kayamanang walang katumbas. Dahil mukhang hindi ito gusto ng mga boss, huwag na nating sayangin ang oras. Iligpit na ito. Sandali lang. Ang espadang iyan, bibilhin ko. Bata, ang tansong espadang ito, ay sa iyo na. Madam, pahiram naman ng pera. Salamat, Madam. Qin Tian. Nagmamadali kang yumaman,
Pero hindi naman dapat ganito. Buti nga sa iyo, maghahirap ka habang buhay, gumastos ka ng 50,000, para lang mabili ang basurang ito. Siguro yung mga utak bata lang, ang makakagawa ng ganitong bagay. Sinong nagsabi sa inyong basura ito? Sinong nagsabi sa inyong basura ito? Ang pangalan ng espada ay Zonlu, isa sa 10 tanyag na espada ng Kyushu. Anong sabi mo? Isa ito sa 10 tanyag na espada, ang espada ng Zonlu, ang makita sa isang tingin lang. Ang problema sa tansong espada, hindi ordinaryo ang batang ito. Sa talas ng kanyang mata sa pagkilatis, hindi siya papahuli sa akin. Napakaswerte talaga ni Boss Zhang. Siguro simula ngayon, dito sa Anping, ang Shenbao Pavilion na ang maghahari sa merkado. Sinwerte ka lang ngayong araw, pero wala itong pinatutunayan. Paanong nangyari iyon? Si Qin Tian, paanong naging ganito siya kagaling? Qin Tian, nagpakitang gilas ka ba ngayon? Dahil gusto mong, magsisi ako na nakipaghiwalay sa iyo. Isang malaking biro, kahit gaano ka pa kagaling. Isa ka lang hamak na empleyado, habang si Young Master Song naman ay empleyado. Sinong nagsabi sa iyo, na empleyado lang si Qin Tian sa Shenbao Pavilion ko? Pati ang buong pagkatao ko, ay pag-aari na ni Qin Tian. Kaya syempre, ang Shenbao Pavilion ay kay Qin Tian na rin. Boss Song, yung girlfriend mo pala, ay dating girlfriend ni Qin Tian. Ibig sabihin, pumulot ka lang pala ng pinaglumaan. Pinaglumaan. Sinong dumura sa mukha ko? Kondisyon, 75% halaga, halos 70,000, isang gamit. 2 resulta ng pagsusuri. Ang mother coin ay isang prototype na barya, na dapat ay tinunaw at muling niliha sa huli. Halos imposibleng kumalat o manatili ito, lalo na ang makumpleto, ang isang set ng 5 Emperor coins. Madam, ang kahoy na kahon na ito, ay dapat nating makuha sa bidding. Maglalabas ako ng 200,000, 300,000, 500,000, 1,000,000. Hayaan mo na. Ang kahon na ito, 500,000 na ang pinakasagad na halaga, 1,000,000, halos doble na iyan. Boss Zhang, ang tindi mo talaga. Sa presyong halos doble na. Bumili ka ng isang sirang kahon. Nagtitiwala ako kay Qin Tian. Hindi niya ako bibiguin. Siya na naman. Ang kahon na ito, ay talagang hindi katumbas ng halagang iyan. Nagtitiwala ako kay Qin Tian. Hindi niya ako bibiguin. Siya na naman. Ang kahon na ito, ay talagang hindi katumbas ng halagang iyan. Boss Zhang, narinig mo ba iyon? Siya na mismo ang nagsabing hindi ito sulit. Ginagawa ka lang niyang uto-uto. Boss Song, huwag po kayong magmadali. Ang sinasabi ko lang ay itong kahon, ay hindi sulit sa presyong iyan. Pero, isa itong mechanism box. Kung hindi dahil sa sinabi niyo tungkol sa kahon na ito, hindi ko ito bibilhin sa napakataas na presyo. Kaya kung itong sikretong compartment ay may tunay na kayamanan, hati tayo rito. Itong si Madam. Maganda na, mabuti pa ang loob. Sa buhay na ito, kung makakapangasawa ako ng babaeng tulad niya, sulit na sulit na. Maganda na, mabuti pa ang loob. Sa buhay na ito, kung makakapag-asawa ng babaeng tulad niya, sulit na. Bakit mo sinabi ang nasa loob ng puso ko? Siyempre, dahil iyon sa magkadugtong ang mga puso natin. Kung ganoon, kahit anong iniisip ko, alam mo na lahat, ganito kasi yan, sa paningin ko. Para kang transparent. Kasama na tagapagligtas, pati yung mga malilikot mong iniisip. Ito ba ang sinasabi mong kayamanan? Isang set ng mga barya ng 5 emperador. Totoong hindi gaanong mahalaga ang mga baryang ito. Pero paano kung ang mga ito ay mga mother coin? Ano? Sinasabi mong mother coin ang mga ito. Imposible yan. Boss Ma, pasensya na sa abala. Pakiabot nga ng timangan. Ilabas ang electronic scale.
Tunay ngang mother coin ito, Lolo Huang. Nagkakamali ba kayo? Ano naman ang mapapatunayan nito? Bakit? Kinu-question mo ba ang kakayahan ko? Hindi po, hindi po. Ang paggawa ng mga mother coin na ito ay nagsisilbing basehan para sa paggawa ng mga tansong barya. Kaya ginawa itong mga modelo. Gumagamit sila ng mas purong tanso. Kaya naman, ang timbang nito ay mas mabigat kaysa sa mga karaniwang barya. Boss Song, huwag ka munang umalis. Hindi pa kita nababati sa pagbili mo ng isang pares ng pekeng florera. Boss Song, huwag ka munang umalis. Hindi pa kita nababati sa pagbili mo ng isang pares ng pekeng florera. Anong nangyari kanina? Ang katawan mo parang nawalan ng kontrol. Malay ko ba? Kalokohan. Ang bagay na ito, sinuri na ng lahat ng mga eksperto rito. Siguradong tunay at dekalidad ito. Kapag sinabi kong peke, siguradong peke talaga yan. Matalas ang mata ng batang ito. Posible kayang may problema nga sa mga dragon at phoenix na florang ito. Halika, Aiho, ikaw ang magpaliwanag. Sige po, Lolo Huang. Tingnan ninyong mabuti, mga kasama, itong dragon na florera. Hindi ba't mas matingkad ang kulay kaysa sa phoenix na florera? Tunay ngang mas maliwanag ito. Ang mga florera ng dragon at phoenix ay sabay na ginagawa bilang pares. Hindi posible na mangyari ang ganitong sitwasyon, maliban na lang kung totoo ang florang dragon at peke ang florang phoenix. Tama ka. Ang mga florang dragon at phoenix na ito ay sabay na hinulma at niluto. Ang halaga nito ay nakadepende sa pagiging pares. Kung isa lang ang tunay na piraso, ang halaga nito ay magiging mas mababa pa sa sangkasampu nito. Kung 1,000,000 ang halaga, magiging 100,000 na lang ito. Boss Song, dapat ba kitang batiin? O dapat ba kitang kawan? Ikaw. Hindi pa tayo tapos, magtutuos din tayo. Madam, salamat po sa pagtulong sa akin kanina. Tinawag mo na akong boss. Syempre kailangan kitang ipagtanggol. Yung tinulak mo kanina, kung hindi, ano? Madam, ayos lang po ba kayo? Miss Zhang, yung mga barya ng 5 emperador kanina, baka gusto nyo po itong ibenta. Kahit ako ang bumili ng mechanism box, pero bago pa ito binuksan, malinaw na ang usapan natin. Kaya ang bagay na ito, ay kalahating pag-aari ni Qin Tian. Kailangan ko munang itanong ang opinyon ni Qin Tian. Madam, nakadepende po ako sa inyo. Young Master Yun, kung gusto nyo ang bagay na ito, kunin nyo na lang po. 20 milyon. Ano sa tingin nyo, Miss Zhang? Syempre, napakasulit ng presyong ibinigay nyo, Young Master Yun. Abalahin ko na rin po kayo, Young Master Yun, na gumawa ng 2 tseke, tig 10 milyong piso bawat isa. Young Master Yun, maraming salamat. Boss Wu, napakahalaga ng kargamentong ito. Kailangang makaalis ng barko sa itinakdang oras. Magkita tayo para mapag-usapan ng personal. Pagkaraan ng 1 oras, sa Diwang Pavilion tayo magkita. Young Master Yun. May problema ba? Mag-uusap ba ng negosyo si Young Master Yun? Hindi mo ba narinig ang usapan kanina? Ang negosyong ito ni Young Master Yun, mukhang magkakaproblema yata kapag hindi naging maayos ang deal na ito. Siguradong sa Yunding Group nyo ay magdudulot ng malaking lugi. Paano mo nalaman? Hindi lang yan ang alam ko. Alam ko rin na ang problema sa negosyo ni Young Master Yun ay may kinalaman sa Feng Shui, Miss Zhang. Itong appraiser nyo, medyo interesante siya. Young Master Yun, huwag po kayong magkakamali. Alam ko ang mga ito, hindi dahil sa nag-imbestiga ako tungkol sa inyo, kundi dahil ang lahat ng ito ay nakasulat na sa mukha nyo. Anong ibig mong sabihin? Ang mukha ni Young Master Yun, malapad at puno ang noo, at parisukat ang panga. Maganda ang iyong katangian sa pagbabasa ng mukha, ngunit may ilang pinong guhit sa gilid ng iyong mata, mga linyang nagkakasalubong.
Sa sining ng pagbabasa ng mukha, tinatawag itong Jijin o linyang magnanakaw ng yaman. Pagdating sa negosyo, ito ay simbolo ng nalalapit na pagkalugi. Bukod pa riyan, sa kamay ni Young Master yun, may suot kang pulseris na pangkontra sa malas ng Taisoy. Ibig sabihin, ito ang iyong Benmingnian o taon ng iyong zodiac. Tinamaan ka ng malas ng Taisoy. At dahil taon ng matching ngayon, ito ay isang pagsisikap na mauuwi lang sa wala. Kaya sigurado ako na ang problema sa negosyo ni Young Master yun ay tiyak na may kinalaman sa Feng Shui. Kapatid na Chin, hindi ko akalaing marunong ka rin pala sa pagbabasa ng kapalaran. Pero sa totoo lang, ngayong araw, may mahalaga akong kailangang asikasuhin. Sa ibang araw na lang kapag may pagkakataon, mag-usap tayong mabuti. Alam ko, iniisip ni Young Master yun na nagmamayabang lang ako. Pero ang lahat ng ito ay base sa nakita ko sa iyong mukha. Ito ang katotohanan. Nasa sa iyo na kung maniniwala ka o hindi. Pero, gusto ko pa ring magbigay ng payo sa iyo, Young Master yun. Ang negosyong susunod mong pag-uusapan, mas mabuting ilipat ninyo ng lugar. Ang matching ay ayaw sa tubig, at mas gusto ang kabundukan. Kung susundin mo ang payo ko, baka makuha mo ang inaasam mo. Hayaan na lang. May usapan na kami ni Boss Wu. Akala ko pa naman kay Chin Tian, ay magaling ang kanyang paningin sa mga antigo. Gusto ko sana siyang makipagkaibigan. Hindi ko akalain na, isa lang pala siyang, taong nagpapanggap na manghuhula. Chin Tian, magkita tayo bukas. Sige, bukas na lang, madam. Ang pinakamabilis na paraan para kumita ng pera, bukod sa pagsusugal sa hiyas at antigo, ay ang kasino na lang. Tagapagligtas. Ang babaeng ito ay may kakaibang marka. Binabalaan kita, huwag kang manggulo sa akin. Maawa ka naman. Nakikiusap ako sa iyo, pwede ba? Ang malas naman, talo na naman ako. Ayoko na, hinto na ako. Ginoo, gusto niyo bang maglaro ng baraha? Hindi ko malilimutan ang bawat makita ko. Ginoo, pakitaya na po. Pag-iisipan ko muna. Unang baraha, 4 na dos ang sa akin, isang 9. Ang bangka ay may pares ng K, isang pares ng 6, at isang 2. Todo na to. All in. Alas, alas, alas. Siguradong alas to. 3 alas. ₱500, Ginoo. Sigurado ba kayong 500 lang ang itataya nyo? Kaya naman pala ang kasino, mahilig talaga silang gumamit ng mga babaeng dealer. Sino ba namang hindi matutokso rito? Buti na lang at may gintong mata ako. Alam kong talo ang barahang ito. Kung hindi, baka, hindi ko napigil ang dagdagan ang taya. Ito lang ba lahat? All in. Mukhang kailangang maglabas ng eksperto para kumalma ang sitwasyon. Hayaan na, ayoko na. Sabi nga sa kasabihan, kapag sobra ang panalo, baka bawiin din. Ito. Tumigil na habang nananalo pa, pakipalit na lang lahat ito sa cash.
Buti na lang at umalis na siya. Hindi ba ito yung kanina, yung babae sa harap ng mesa ng sugal? Isa nga siyang napakagandang ice queen. Tagapagligtas, oras na naman para sa iyo, na maging bayani at iligtas ang magandang dilag. Ingat! Ingat! Sino ka? Ako si Chin Tian. Doon sa kasino kanina. Doon tayo unang nagkita. Nakita ko kasing may babaril sa iyo. Wala akong nagawa, kaya niyakap kita para mailigtas. Kahit papaano, ang buhay mo ay iniligtas din nitong si ako. Hayaan na kung hindi ka marunong magpasalamat. Pero bakit pati ako ay tinatrito mong parang kriminal? Doon sa itaas ng gusaling iyon, tumingin din ako sa ganoong kalayo at sa tindi ng sikat ng araw. Kahit ako, walang napansin. Paano mo iyon nakita? Paano ko ba ito ipaliliwanag? Hindi ko naman pwedeng sabihin, mayroon akong kapangyarihan ng Yao Saint Clan, na gintong mata, di ba? Pinapayuhan kita, magsabi ka na ng totoo. Sabi ko na nga ba, ikaw na babae ka. Iniligtas na nga kita, hayaan na kung hindi ka marunong magpasalamat, pero heto ka pa at pinapagalitan ako. Ano bang pakialam mo kung paano ko nakita? Basta nakita ko, iyon na yun. Ikaw. Anong ikaw? Gusto mo ba talagang pamatong sa ibabaw ng mga lalaki? Tagapagligtas, iba talaga ang pakiramdam kapag magandang pulis. Ang tigas at ang lambot pa. Pinalo mo ang quit niya kanina. Anong ginagawa mo? Gusto mo na bang mamatay? Huwag kang mag-alala, umalis na ang killer. Paano mo nalaman? Karanasan lang. Tungkol sa nangyari kanina, salamat sa iyo. Ito ang calling card ko. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Pero yung ginawa mo kanina, kapag inulit mo pa yun, ako mismo ang kakapan sa iyo. Tagapagligtas, huwag mo na siyang tingnan, nakalayo na siya. Binabalaan kita, sa susunod, huwag mo nang guluhin ang mga plano ko. Hindi ba't ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo ito? Isipin mo kaya, pinalo mo ang quit niya. Pero hindi man lang siya nagalit sa iyo. Anong ibig sabihin nito? Tigil na nga. Saklolo. Ang ingay na iyon, parang si ate landlady. Huwag kang malikot. Ibaba mo ako. Saklolo, tulong. Miss Mo. Itong damit ko, branded ito, no, Baleno ito. Ngayon, sinira mo na ng ganito. Siguradong basura na ito. Bibigyan kita ng diskwento, bayaran mo na lang ako ng 500,000. 500,000, bakit hindi ka na lang mang-hold up? Ito si Maming, ang tito niya ang ating kapitan ng barangay dito. Nakuha niya sa akin noon ang ilang libo, ang hayop na ito. Siguradong pinagnanasaan niya ang ganda ni ate. May binabalak na naman siyang masama. Liz. Ano ba ito? Ayaw mong magbayad. Daanin na lang natin sa katawan, saklolo. Hulaan mo kung sino ako. Sino ito? Bitawan mo ako. Chin Tian, Ate Xiaoyu, huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang pwedeng umaway sa iyo. Hoy, bata, dito sa lugar na ito. Ang lakas ng loob mong sirain ang diskarte ni Lolo Ma. Gusto mo na bang mamatay? Wala akong pakialam kung sino ka. Kapag nang api ka ngayon, sa ate landlady ko, hindi ako papayag, papatayin kita.
Ate Xiaoyu. Ate Xiaoyu. Amo. Pindutin mo rito. Ang kiliti niya. Mapapatawa mo siya ng matagal. Bilis, dalhin niyo si Boss Ma sa ospital. Chin Tian. Tungkol sa nangyari ngayon, salamat sa iyo. Ang galing ng ginawa mo kanina. Sa isang iglap, si Maming ay, iyon na iyon. Pwede bang, bigyan mo ako ng totoong pabuya? Tara, ililibre kita ng merienda sa labas. Pwede bang? Iba na lang. Sige. Ano ba ang gusto mo? Basta't, kaya ni ate. Halimbawa. Isang halik naman, ikaw talagang bata ka. Ate mo. 3 taon ang tanda, kaya. Kapag mas matanda ang babae ng 3, parang nakahawak ka ng ginto, kahit 1 taon lang, matanda pa rin. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Array. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Array, masakit. Siya pala yun. Teka, hinto muna. Normal ang atraksyon ko. No, hindi ako pumapatol sa lalaki. Hindi ganun, Broad Chin. Sinadya ko talagang pumunta rito ngayon, para pasalamatan ka, kahapon. Di ba nakikipag-usap ako para sa isang negosyo? Akala ko talaga, mabibigo na ang deal. Kaya naman isinama ko si Boss Wu, sa Yunpan Villa. At alam mo ba kung anong nangyari? Tagumpay ang negosyo, natuloy ang deal. Kung ganun, congratulations, Boss Yun, huwag na. 10 milyon. Maliit na pasasalamat lang ito mula sa kuya mo. Kailangang tanggapin mo ito. Boss Yun. Ang perang ito. Hindi ko matatanggap. Pero 10 milyong piso ito. Gaya nga ng sabi nila, ang marangal na tao ay nagpapahalaga sa yaman. Ngunit sa tamang paraan lamang ito kinukuha. Ang perang ito, siguradong hindi ko pwedeng kunin. Ang kabutihang loob ni Broad Yun ay sapat na sa akin. Pero tinulungan mo akong maiwasan ang pagkalugi ng daan-daang milyon. Ito ay nararapat lang para sa iyo. Sabi nga sa kasabihan, una ang tadhana, ikalawa ang swerte, ikatlo ang feng shui, ikaapat ang paggawa ng mabuti, at ikalima ang pag-aaral, ikaanim ang pangalan, ikapito ang anyo, at ikawalo ang paggalang sa mga Diyos, ikasyam ang pagkilala sa mga dakilang tao, at ikasampu ang pangangalaga sa kalusugan. Lahat ng ito ay bunga ng sarili mong pagsisikap. Itinakda ito ng langit, wala itong kinalaman sa akin. Broad Chin. Simula sa araw na ito, ituturing na kitang tunay na kapatid ni Yunfeng. Si Yunfeng ay ang tagapagmana ng Yunding Group. Ngayon ko lang narinig na may tinawag siyang isang tunay na kapatid. Broad Yun, tanggapin mo ang aking paggalang. O sige, ganito na lang, hindi na kita pipilitin. Ngayong gabi, hayaan mong ang kuya mo naman ang manlibre sa iyo. Ano sa tingin mo? Ate Xiaoyu, uwi na rin tayo. Anong nangyari sa paa mo? Noong umiiwas ako kanina, hindi ko sinasadyang na-spray nito. Tagapagligtas, oras na para kumilos ka. Ano yon? Parang si Zubaji lang napasa ng asawa. Umiwas ka sa akin. Hindi ganon. Ate Xiaoyu, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi nga nagkakamali, si Ate Xiaoyu talaga ang pinakamaganda sa buong nayon na ito. Kahit nag-asawa na dati, at medyo nagbago ang hubog ng katawan, hindi ito nakababawas sa ganda niya, bagkus ay lalo pa siyang naging kaakit-akit. Xiao Tian, anong nangyari? Ayos lang po, Ate Xiaoyu. Dali, lagyan mo agad ng mainit na tuwalya. Na-spray ng bukong-bukong mo. Barado ang daloy ng iyong enerhiya at dugo, kaya nagkaroon ng pamumuo. Kayang pagalingin yan ng gintong mata. Gintong mata. May ganito rin pala itong kakayahan. Dami mong daldal. Subukan mo para malaman mo.
Ate Xiaoyu, may natutunan ako dati tungkol sa tradisyonal na hilit at pag-aayos ng buto. Gusto mo ba? Subukan ko itong hilutin para sa iyo, sakaling may magtanong mamaya. Ang paghihilot ay isang magandang idea. Broad chin. Busog at solve na tayo. Heto na ang highlight ng gabi. Anong highlight? Pumasok ka muna at magbabad doon. Malalaman mo rin agad. Sa itsura mo, mukhang estudyante ka pa. Opo. Third year na ako sa Jiangcheng University. Talaga. Kung ganoon, dapat mo akong tawaging ate. Taga Jiangcheng University ka rin. Totoo to, walang halong biro. Fourth year na ako ngayon. Ako si Chin Tian. Ikaw, Yang Wei. Ano ka mo? Yang Wei, Yang Wei. Hindi yung ganoon. Wei ang dulo. Wei na parang sa rosas. Ate, bakit? Napadpad ka rito para magtrabaho. Nagsusugal ang tatay ko. May sakit naman ang nanay ko. May kapatid pa akong lalaki na nag-aaral pa sa high school. Nasaan si Xiaoshu? Xiaoshu, pumunta ka rito agad. Ate Wei, itong kulot na to. Huwag mong sabihing ikaw si Xiaoshu. 6 na buwan na ako rito, at ang ginagamit ko ay ang alias na Xiaoshu. Ikaw ang kauna-unahang nakakaalam ng tunay kong pangalan. Grabe, isang malaking karangalan yan para sa akin. Naku, Chin Tian, umalis ka na rito dali. Maimpluwensya ang kulot na yan. Kapag nakita niyang hinihilot kita, tiyak na hindi ka niya tatantanan. Anong aalis? Walang aalis. Di ba sabi mo, binayaran ka na ng kaibigan ko para sa buong araw. Ituloy lang natin. Babaan mo pa ng kaunti. Dito, dito. Ayan, sarap. Ang sarap, di ba? Papatayin kita. Sir Luo, huminahon po muna kayo. Nakabook na po talaga si Xiaoshu sa customer na ito para sa buong araw. Ganito na lang po ang gawin natin. Igagawa ko po kayo ng appointment sa 2 pa. Isang araw lang naman, di ba? Pakyawin ko siya ng 1 buwan. Ang tatay ni Sir Luo ay isang sikat na supplier ng construction materials sa Jiang City. VIP ang mag-amang iyan. Hindi natin sila pwedeng banggin. At saka sa isang buwang booking, aabot ng libo-libo ang komisyon niyan. Mister, VIP guest po namin si Sir Luo. Ganito na lang, bibigyan ko kayo ng bagong therapist. Lahat ng gastos nyo ngayong gabi, libre na. Manager Song, anong ibig mong sabihin? Na wala akong pambayad. Hoy cute, masyado ka nang yumayabang ah. Alam mo, ang sarap din pala sa pakiramdam, ang manapak ng tao. Manager Song, pakitapon nga ang cute na ito sa labas. Sinira niya ang mood ko ngayong araw. Naglakas loob kang saktan ako, papatayin kita. Diyos ko, tumigil na kayo. Huwag na kayong mag-away. Si Chin Tian na kanina lang, ay tahimik lang. Nagawa pang saktan si Sir Luo. Pero si Sir Luo, mapaghiganti ang taong iyan. Kapag may nangyaring masama sa kanya, siguradong hindi na ito matatapos ng maayos. Ay, tumigil na kayo. Huwag na kayong mag-away. Ayan ito, ang saya-saya talaga. Manager Song, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Kaladkarin niyo ang batang ito, palabas. Naglakas loob pang manggulo sa teritoryo natin. Mukhang gusto na talaga niyang mamatay. Tignan ko lang kung sino ang maglalakas loob na hawakan ng kapatid ko. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niyo ito. Sir Yun, bakit po kayo napunta rito? Ang nangyari kanina, narinig ko ang lahat ng malinaw. Isinama ko pa naman ang kapatid ko para mag-relax sa hot spring. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. Lagot na. Ang pamilya yon ang pinakamalaking shareholder ng hot spring center na ito. Sinong mag-aakalang ang mukhang simpleng lalaking iyan ay kapatid pala niya. Subukan nyo lang hawakan ng kapatid ni Yunfeng. Mukhang kayong lahat ay ayaw na talagang mabuhay. Ano pang tinatayo-tayo nyo dyan? Mag-impake na kayo, Liz. Young Master Yun, hindi rin niya alam. Kapatid nyo po ito. Maging mapagpatawad po sana kayo.
Pagbigyan niyo na po siya sa pagkakataong ito. Brad yun. Hayaan mo na yan. Maraming salamat po, sir. Pasensya na po sa nagawa ko kanina. Hihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Salamat sa tulong mo. Ang mga ulol na asong ito, ihagis niyo sila palabas. Masakit sila sa mata rito. Dal iyan nyo. Ano pang tinatayo-tayo nyo riyan? Itapon sila sa labas. Lalakad ba kayo o ano? Bilis-bilisin nyo. Hindi pa ba kayo aalis? Ano, naghihintay pa kayo ng rasyon? Broad chin, yung sipa mo kanina, ang tindi nun muntik na sigurong mamatay yun. Ang mga taong gaya niya, wala ring silbi ang bagay na yan sa kanya. Sige na, mag-enjoy ka na lang. Kailangan ko nang tapusin ang mga hindi pa tapos na gawain. Salamat. Kung talagang gusto mong magpasalamat, dapat sa susunod ay galingan mo ang pagtatrabaho. Oh, itutuloy ba natin ang masahe? Gabi na rin. Bakit hindi ka nalang bumalik at magpahinga? Mr. Chin, talagang nagpapasalamat ako. Iniligtas mo ako. Gagawa rin ako ng paraan para makaganti sa kabutihan mo. Pero hindi ibig sabihin yun na kailangan kong ibigay sa iyo ang serbisyong iyon. Ano bang iniisip mo? Inaantok lang ako at gusto nang matulog. Pwede ka na ring bumalik para magpahinga. Tutal, si Brad yun. Binayaran na niya ang oras mo hanggang matapos ang shift mo. Pasensya na, maling akala lang pala ako. Kung ganoon, dahil binayaran mo ang oras ko, sasama ako sa iyo hanggang matapos ang oras. Ikaw, hindi ka ba natatakot sa akin? Mr. Chin, naniniwala ako sa pagkatao mo. At saka rito sa amin, mayroon kaming mga patakaran. Basta't binayaran ng customer ang oras, kailangang samahan sila hanggang sa huli. Sige, sabi mo tara na. Sabi mo sa garden, dito sa garden ngayong madaling araw, isang lalaki, at isang babae, magkasama sa iisang silid, kung wala akong gagawin. Hindi ba parang sayang naman? Ang gandang pagkakataon nito, ikaw, huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Hindi ko alam kung kagabi, si Broad Chin ay Young Master yun. Ano po ang maipaglilingkod ko? Broad. Grabe, ang bangis mo talaga. Ituloy mo lang. Kuwan, kanina, hindi ko sinasadya yun. Binibiro lang kita. Out ko na, sige na. Out ko na, sige na. Out ko na, sige na. Kapatid na Chin, nitong buong gabi. Ang bangis mo talaga, alamat sa bar ilan. Broad yun, teka. Broad yun, hindi yan ang iniisip mo. Misunderstanding lang ang lahat ng ito. Gets ko. Misunderstanding nga. Kaya lang, ang misunderstanding na ito, parang masyadong malalim na ang pinagsamahan nyo. Sige na, tara na. Ngayong araw, tulungan mo si Broad, na magkaroon ng matalas na paningin. Sige, okay yan. Young Master yun. Bakit? Paano nangyari? Paano? Si Chin Tian na yan. Si Chin Tian na yan. Bakit ang lapit niya kay Yunfeng? Bakit ang ganda ng relasyon nila? Ito si Anping. Chin Tian. Noong tayo pa. May ganyan ka rin palang. Galing sa paghimod ng paa ng iba. Bakit? Bakit parang ang talas ng pananalita mo? Nagsisisi ka ba na nakipaghiwalay ka kay kapatid na Chin? Nakakatawa. Ang makipaghiwalay sa isang pulubing walang narating na katulad niya ay ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Pulubi. Sa abilidad ni kapatid na Chin, darating ang araw, kahit ako ay taytanggala sa kanya, tapos sasabihin mong pulubi siya. Anong abilidad ang pinagsasabi mo? Sinwerte lang siya ng kaunti, nakahukay lang ng kaunting swerte. Mga basurang gamit lang naman yun. Chin Tian, huwag mong isipin na, dahil nakahanap ka ng kaunting basura, ay magaling ka na.
Ang mundo ng mga antigo ay mas malalim pa sa iniisip mo. Balang araw, lahat ng nakuha mo pati ang tubo nito ay mawawala rin sa iyo. Tama. Ang hampas lupa ay mananatiling hampas lupa. Ang makipaghiwalay sa iyo, ang pinakatamang pinili ko sa buong buhay ko. Hindi ba't ito ang dakilang Young Master yun? Young Master Lee. Matagal na tayong hindi nagkikita. Noong huling beses, hindi pa tayo nakakapag-ayos ng laban. Ituloy natin sa susunod. Handa ako kahit kailan. Brad yun. Sino ba ang taong ito? Ang numero 1 mayabang sa Anping. So, kayong dalawa pala noon, ay may pinag-awayan na. Oo nga pala, Brad. Alam mo ba ang tungkol sa araw na ito? Sino ang host? Ka-level ng boss mo. Isa sa 5 pinakamagandang babae sa Anping. Ang pinakamagandang radio host, si Wang Man. Nandyan na siya. Sa wakas, dumating na rin. Wang Man. Wang Man, mahal kita. Wang Man, gusto kita. Wang Man. Wang Man, Wang Man. Mga boss, mga senyorito, kinakatawan ko si Boss Zu. Maraming salamat sa pagpunta ninyo sa kabila ng inyong pagkabisi, para dumalo sa auction ngayong araw. Ilang araw din tayong hindi nagkita, lalo talagang gumaganda, si Miss Wang. Bale wala na yang auction na yan, hindi na yan importante, pumunta kami rito, para lang, masilayan ang ganda ni Miss Wang. Tama ba ako? Tama. Sa loob ng 10 minuto, ang ating auction ngayong araw, ay formal na magsisimula, at gaya ng nakagawian, hayaan ninyong, maghandog ako ng isang sayaw para sa inyo. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang bigla-biglang sumusulpot ng ganyan. Maganda nga, pero maikli ang buhay. Anong ibig mong sabihin? Baradong emosyon at enerhiya, kaya nagkaroon siya ng pagiging pihikan sa emosyon. Yung mga pasang asul ay sanhi ng bar sa baga dahil sa baradong chi. Mga sintomas na lumalabas na sa katawan. Ang baradong chi ay maaari ring magdulot ng iba pang biglaang sakit. Halimbawa, biglaang kakulangan ng daloy ng dugo sa puso, o biglaang kakulangan ng daloy ng dugo sa utak. Akalain mo yun, isa sa 5 pinakamagandang babae sa Anping, ay may ganito kalalang sakit sa puso. Ang baradong chi ay nagdulot ng pagiging pihikan sa emosyon. Nagkaroon na nga ng mga pasang asul sa dibdib niya. Kaya pala kanina, diring-diri siya sa mga lalaki. Mga ginoo, magsisimula na ang auction. Nasaan si Boss Zu? May dala siyang isang gamit, para ipakita muna sa inyong lahat. Sino ba yung Boss Zu na yan? Si Zu Kai. Siya ang organizer ng auction na ito, dito sa lungsod ng Anping. Kung pag-uusapan ng yaman, hindi siya namumuna. Pero kung pag-uusapan ng impluwensya at bagsik, siguradong siya ang Kai sa isang hari. Pero, kahit ang Yunding group namin, ay hindi basta-bastang nangangahas na kalabanin siya. Ito, ang Kai sa isang hari ng underworld sa buong Anping. Ano sa tingin mo? Isang Ming Chenghua daw kay Sankyu Cup. Diyos ko po. Tunay ngang, isang pambihirang kayamanan ito sa merkado ngayon. Para sa Ming Chenghua, ang hilig sa Daokay ay patuloy na tumataas sa paglipas ng mga taon. Base sa kasalukuyang kalagayan ng merkado, ang ganitong piraso, ang halaga ng Sankyu Cup, ay posibleng lumampas sa 100 milyon. Malamang nalalampas ito sa 100 milyon. Ms. Wang, ito ay para sa auction na ito, ang pinagmulan ng kayamanang ito. Sigurado ako na malinaw na sa inyong lahat ang tungkol dito. Kagagaling lang ni Boss Zu, nautusan akong basagin ang Sankyu Cup na iyon, para lamang bigyan kayong lahat ng babala, bago kayo maglabas ng pera. Dapat kayong magtiwala sa sariling paningin. Tignang mabuti ang bawat detalye. Isa pala itong dekalidad na gamit, mga ginoo at binibini. Ngayong oras na ito, ang auction ngayong araw, ay formal na magsisimula na. Ito ay mula sa isang kolektor, na ipinagkatiwala kay Boss Zu, upang ilabas at i-auction. Ayon sa kolektor na iyon, ang porselanang ito ay isang kagamitan mula sa Gekiln.
Ang kolektor na ito ay kumuha pa ng kaunting pulbos ng glaze mula sa ilalim ng bote para ipasuri ang petsa nito. Ang huling resulta ay nagpapakita na ang mga pulbos na ito ay nagmula pa sa 700 taon na ang nakalilipas. Nahimatay si MS. Wang, amo ko, sinasabi ko sa iyo, ang pagliligtas sa magandang dilag, bakit laging ikaw ang nakakagawa nito? Gago ka, anong ginagawa mo? Ang pasyenteng biglang nahimatay ay hindi dapat basta-basta ginagalaw. Hindi mo ba alam iyon, kung si MS Wang, dahil sa paggalaw mo sa kanya, ay magkaroon ng problema, kaya mo bang panagutan ang responsibilidad? Tingin ko ay gusto lang niyang samantalahin, at bastyusin si MS Wang, tama. Ang taong ito, ay isang Maniokis. Sinubukan na rin niyang bastyusin ako noon, mabuti na lang. Iniligtas ako ni Young Master Song, mula sa kanya. Maganda naman ang katawan niya. Kaya pala, napakaraming tao ang nagtatanggol sa kanya, tagapagligtas. Huwag mo na silang pansinin. Ang mga taong iyon ay parang mga asong hindi makakain ng ubas. Kaya sasabihing maasim ito, isang grupo ng mga matatandang Maniokis na may pagnanasa pero walang bayag. Sinuri ko na ang kalagayan ni MS Wang, hindi na siya aabot pa sa ospital. May alam akong kaunti sa medisina. Hayaan niyo akong subukan. Arkeolohiya ang pinag-aralan mo. Anong kinalaman niyan sa medisina? Hoy bata, sabi mo nag-aral ka ng medisina. May lisensya ka ba? Kung wala, lumayas ka rito. Naniniwala ako sa iyo, Broad Chin. Young Master yun. Anong problema? Ako, si Yun Feng, ang mananagot sa lahat. Chin Tian. Kung si Miss Wang ay mapahamak kahit kaunti lang, yari ka talaga. Sa lakas ng pamilya Wang, kaya kanilang durugin na parang abo. Pagdating ng oras na yun, kahit si Yun Feng pa, hindi ka na may iligtas. Yun Feng, ito ang sarili mong hinanap na sakit ng ulo. Kapag hindi niya ito nailigtas, titingnan ko kung paano ka mananagot sa huli. Miss Wang, pasensya na po sa gagawin ko. Gagamutin kita para iligtas ka. Bastos, anong ginagawa mo kay Miss Wang? Bakit mo siya pinahihirapan ng ganyan? Huminto ka, tabi. Nandito na sina Boss Zhu at Elderson. Hoy, bata, narito na si Elderson. Humalis ka na riyan agad. Huwag mong abalahin ang paggamot kay Miss Wang. Ito ang maalamat na pagpapadaloy ng karayom sa dugo. Gapyusin niyo siya. Hinto. Hayaan niyo siyang magpatuloy. Kung gusto niyo pang maligtas si Miss Wang, ito na lang ang tanging pag-asa. Pero, Elderson, isa lang siyang hamak na apprentice sa isang tindahan ng Antigo. Manahimik ka. Paano mo nagagawang tumahimik ka? Bakit ganyan ka makipag-usap kay Young Master Zhu? Ang nakikita nyo lang ay ang mga daliri ng batang ito na pumipindot sa katawan ni Miss Wang. Pero kung may tunay na eksperto sa medisina rito, maiintindihan nila na ang bawat diin ay saktong-sakto sa mga pressure point. Ito ang matagal nang nawawalang teknik ng pagpapadaloy ng karayom sa dugo. Hindi ko akalaing sa panahon ngayon ay muling makikita sa batang ito. Ang galing na yan, napakahusay. Ikaw, bastos, mga hayop kayo. Ikaw, Maniokis, mga walang hiyang bastos. Ito, ligtas na nga talaga si Miss Wang. Ito, talagang isang himala ito. Nabuhay ako ng matagal, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito. Amo, hindi ba't ang husay ng gintong mata na ibinigay ko sa iyo? Tunay ngang. Sandali lang, bakit nag-iiba yata ang punto mo? Sisiw lang yan. Lupei. Mr. Zhu, ang sakit ng anak nyo ay maaari ring ipasubok sa batang ito. Elderson, ang ibig nyo po bang sabihin ay kaya niyang pagalingin si Xiao Xiao? Hindi ako nakasisiguro kung mapapagaling niya. Pero, kung hindi niya kayang gamutin yan, malamang sa buong mundo, wala nang iba pang makakagawa niyan. Gailan. Miss Wang, ganito mo ba talaga dapat ituring ang taong nagligtas sa buhay mo? Pasensya na po, mali ang naging akala ko sa inyo.
Tungkol sa sakit mo, may gusto sana akong sabihin pero hindi ko alam kung dapat ko bang banggitin. Sige lang, walang problema. Nawalan ka ng malay dahil sa kakulangan ng daloy ng dugo sa puso mo. Napigilan ko na ito kanina, kaya sa ngayon, basta't huwag ka lang masyadong mabibigla o ma-stress. Ayos ka na, ngunit ang bigat ng loob na kinikimkim mo ay nagdulot na ng pasa sa iyong dibdib. Isang itim na marka ang nabuo na roon. Ikaw, sinilipan mo ako. Lagot na, anong gagawin ko ngayon? Ikaw, sinilipan mo ako. Lagot na, anong gagawin ko ngayon? Miss Wang, ikaw naman, huwag ka sanang mag-isip ng masama. Hindi ko sinasadyang makita yon. Wala akong kinikimkim na sama ng loob. Hindi mo na kailangang itanggi pa ang bigat sa puso mo. Kapag hindi yan naresolba, sa susunod, mangyayari uli sa iyo ang katulad ng nangyari ngayon. Eksaktong ganoon, Mr. Chin. Sigurado ba kayong itong pasa sa dibdib ko, pati na itong di naramdam ko sa loob, kapag nailabas ko lahat, ay gagaling na ako? Miss Wang, simple lang naman talaga ang sakit mo. Kailangan mo lang pakawalan ng bigat sa puso mo. Dahil kung hindi, sa paglipas ng panahon, magkakaroon ka uli ng kakulangan sa daloy ng dugo sa puso, at posibleng mag-udyok pa ito ng iba pang mga komplikasyon. Kung ganoon, pwede ba tayong maging magkaibigan sa social media? Sige. Boss Zhu, Broad Chin, huwag kang mag-alala. Wala akong masamang intensyon sa pagpigil sa iyo. Saksi ako kanina, sa galing mo sa paggamot kay Miss Wang. May isang bagay sana akong gustong ihingi ng tulong sa iyo. Boss Zhu, ang masasabi ko lang, kung kaya kong tumulong, gagawin ko. Napakabuti. Sige. Napakabait mo talaga, Broad Chin. Salamat, Broad Chin. Ganito kasi ang nangyari. Mayroon akong pinakamamahal na anak na babae, si Xiao Xiao. Bata pa lang siya ay sakitin na. Naghahanap na ako sa loob at labas ng bansa, ng mga tanyag na doktor para gamutin siya. Pero walang nakapagpagaling sa kanya. Ngunit nang makita ko ang kakayahan mo kanina, nais ko sanang subukan mo. Pakiusap, iligtas mo ang kawawa kong anak. 6 na taong gulang pa lang siya. Sige. Kung ganoon, pupuntahan ko muna si Broad yun. Babati lang ako. Sige, una na ako. Magkita na lang tayo sa labas ng hotel mamaya. Yun Feng, hindi ko akalain na makikipagkaibigan ka sa ganyang klaseng tao. Kung sino man ang gusto kong maging kaibigan, wala kang karapatang makialam o diktahan ako. Syempre, kung gustong makisama ng dakilang yun sa mga aso, paano ko naman mapipigilan yun? Huwag kang masyadong mayabang. Kapag nakahanap ako ng pagkakataon, yayariin kita, amo. Ang utang ay dapat bayaran agad. Bakit kailangang maghintay ng bukas? Panoorin mo ako. Young Master Lee, ayos ka lang ba? Okay ka lang ba talaga? Huminahon ka muna. Ang nakuhang masamang enerhiya na ito, pwede palang gamitin para panggulo sa iba. Anong nangyayari? Subukan mo ito, amo. Mukhang masaya to ah. Hayaan mo na siya, Broad yun. Hindi na kailangang pumatol sa isang taong may sakit. Huwag mo nang ibaba ang antas mo. Terror na. Tama ka. Sino ba namang nakakaalam kung ilang araw na lang ang itatagal niya? Young Master Lee, narinig mo ba yun? Napakayabang ng batang ito. Sinabi niyang may sakit ka. Palalagpasin mo lang ba to? Hindi ko na to matitiis. Chin Tian, ang lakas ng loob mong maging bastos sa harap ni Young Master Lee. Tapos ka na ngayon. Anong sabi mo? Ikaw si Young Master Lee, di ba? Totoo namang may sakit ka ah. Ang lagay mo ngayon ay talagang may karamdaman. Nagagalit lang ako. Hindi nakakatakot ang magkasakit. Ang nakakatakot ay iyong may sakit na nga, ayaw pa umamin. Gusto mo bang mamatay? Sabi nga nila, huwag maglihim ng sakit sa doktor. Young Master Lee, sa kalagayan mong yan, kung hindi ka agad magpapakonsulta, delikado ka. Makinig ka sa payo para hindi ka mapahamak, Young Master Lee. Ang nangyayari sa iyo ngayon ay bunga ng hindi mo pakikinig. Kung hindi ka pa magmamadali na magpatingin sa doktor, agad kang makakaranas ng kakulangan ng daloy ng dugo sa puso at mahihirapan kang huminga.
Anong nangyari sa akin kanina? Broad chin, sakay na sa sasakyan. Sige. Broad yun, tara na. Wrong. Ito si Broad Chin. Napakagaling niya sa panggagamot. Sabi ni Lolo Son, baka may paraan siya para iligtas si Xiao Xiao. Kaya naman inimbitahan ko siya rito. Wrong. Hahayaan ko si Broad Chin ngayon. Nasuriin at gamutin si Xiao Xiao. Sige ba? Hindi maaari, nitong nakaraang 2 taon. Hindi pa ba sapat ang mga doktor na dinala mo? Lahat ng pumupunta rito, laging sinasabing may paraan sila. Ano ang resulta? Ilayo niyo siya. Wrong. Wala nang gaanong oras si Xiao Xiao. Sa natitirang oras niya, ayaw ko nang may iba pang mang-istorbo sa amin ni Xiao Xiao. Ayos lang, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Nauunawaan ko ang lahat, pero sa sitwasyon ni Xiao Xiao ngayon, subukan natin. Baka may pag-asa pa siyang mabuhay. Sige na. Walang anuman. Broad Chin. Ayos lang, Boss Chin. Naiintindihan ko ang nararamdaman ni ate. Ang mahal kong anak na si Xiao Xiao, ipinapaubaya ko na siya sa iyo. Sige, titingnan ko muna. Doktor. Xiao Xiao. Hindi ito maganda, I-revive siya agad. Hindi ako naniniwala. Siguradong magiging ayos lang si Xiao Xiao. Bilisan mo, iligtas mo siya, buhayin mo siya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Kapag may nangyaring masama sa kanya, sasama ka sa kanya sa hukay. Mr. Zhu, naiintindihan ko po ang nararamdaman ninyo. Basta't may katiting na pag-asa. Hindi po ako si Suko. Pero sa ngayon, ang tibok ng puso, pulso, at paghinga ni Xiao Xiao, ang lahat ng mga palatandaang ito, na siya ay buhay pa, ay wala na lahat. Patawad po, pero wala na talaga akong magagawa. Diyos ko. Ang Xiao Xiao ko. Ito ay... Amo, bilis, pigilan mo siya. Ito ang kanyang kaluluwa. Kapag humiwalay na ito sa katawan, maliban na lang kung mahanap ito sa loob ng 72 oras. Kung hindi ay magre-reincarnate na ito. At kahit ang mga Diyos ay wala nang magagawa, tumigil ka dyan, huwag kang aalis. Anong gagawin natin ngayon? Amo. Bilis, gamitin mo ang iyong gintong mata. Sira ulo, anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ang anak ko. Papa. Mr. Zhu, base sa report ng pagsusuri, ganap nang gumaling si Xiao Xiao. Salamat sa Diyos. Ang mahal kong si Xiao Xiao. Sa wakas ay ayos na siya. Salamat. Broad Chin. Maraming salamat. Kuya Zhu. Anong ginagawa mo, Broad Chin? Ito ang Dragon Head Token. Kapag nasa iyo ito, maaari mong utusan ang buong underground force ng Anping. Kunin mo ito. Ang Dragon Head Token, gawa sa purong ginto, mula sa kamay ng modernong Master Carver, na si Wang Meng mismo, kayang mag-utos sa lahat ng makapangyarihan. Iba talaga ang kamandag ng Dragon Head Token. Ang lupit naman nito, syempre naman. Dahil dito, ikaw na ang magiging hari ng mundong ilalim sa Anping. Kuya Zhu, hindi ko po ito matatanggap. Masyadong mahalaga ito. Kapatid na Chin, pakiusap, tanggapin mo ito. Iba na lang po ang ibigay nyo. Masyadong mahalaga ito. Hindi talaga pwede. Kahit gaano pa ito kamahal. Mahihigitan ba nito ang buhay ng anak kong si Xiao Xiao? Napakahalaga nyon. Utang na loob ito sa pagliligtas ng buhay. Kunin mo na ang numero sa likod ng token. Kapag may hinarap kang problema na hindi mo alam kung paano lulutasin, maaari mo silang tawagan. Sa oras na iyon, lahat ng gusto mong malaman ay magkakaroon na ng kasagutan. Madam, hinahanap niyo raw po ako.
Boss. Bakit po ba kayo nagmamadaling hanapin ako? Dadalhin kita sa isang magandang lugar. Anong magandang lugar po? Sa pista ng stone gambling. Pero bago tayo pumunta, bibigyan muna kita ng babala. Kung hindi ka sigurado sa gagawin mo, manood ka na lang muna at huwag sumali. Sa mundong ito ng stone gambling, puro magaganda lang ang ibinabalita. Isang hiwa, pwedeng maghirap. Isang hiwa, pwedeng yumaman. Isang hiwa, pwedeng mauwi sa lamay. Lolo Shu. Kayo po pala. Magkakilala kayo. Lolo, siya ang tinutukoy ko sa iyo. Noon pa. Ang binatang nagligtas sa buhay ko. Ay ho, maraming salamat talaga sa iyo. Terra, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun? Kailangan ko pa pong hanapin ang boss ko. Yung sniper rifle sa taas ng gusali noong araw na iyon. Paano mo ba talaga nakita yon? Ikaw ba at ang mga yon ay talagang magkasabwat? Officer Leng. Leng Xin. Kung kasabwat nila ako, sa tingin mo ba buhay ka pa hanggang ngayon? Inimbestigahan mo ako. Kailangan pa ba yun? Isa sa 5 pinakamagandang babae sa Anping, ang magandang pulis na si Leng Shuang. Huwag ka ng maraming Saturday. Sagutin mo ang tanong ko. Kundi, hindi tayo matatapos dito. Anong isasagot? Wala akong isasagot. Maghanap ka ng iba, makinig ka muna sa paliwanag ko. Ang totoo niyan, hindi ko talaga. Ang bango naman ng bibig mo. Ikaw. Anong ikaw? Ako ang nagligtas sa buhay mo. Anong masama kung halikan kita? Chin Tian, hindi pa tayo tapos. Sige, ikaw na ang magaling. Sige, ang bagay na ito, pagbabayaran mo ito mamaya. Pero sagutin mo muna ang tanong ko. Paano mo ba talaga nakita noong araw na iyon? Ang sniper rifle sa taas ng gusali. Ikaw ba at ang mga yun ay talagang magkasabwat, kasi ganito yan. Bata pa lang ako, malayo na talaga ang paningin ko. Sa madaling salita, malabo ang paningin ko sa malayo. Ginagawa mo ba akong tanga? Gusto ko sana, pero hindi mo naman ako binibigyan ng pagkakataon. Ikaw. Sige, tigilan mo na ang paggamit ng mga palusot na iyan, para lokohin ako. Ang distansya noong araw na iyon, ay hindi bababa sa 300 metro. Mukhang medyo mahirap na ito. Chin Tian, ano ang pinag-uusapan ninyo ni Xiao Shuang? Tinatawag na tayo. Swerte mo ngayong araw, pero hindi pa tapos ang usapang ito. Swerte mo ngayong araw, pero hindi pa tapos ang usapang ito. Wala po iyon, Lolo. Nabalitaan ko po kasi, na si Mr. Chin ay magaling sa pagkilatis ng mga antigo. Kaya sinadya ko po siyang tanungin tungkol sa ilang propesyonal na kaalaman. Mabuti naman at nagkaroon ka ng interes, iya. Pero narito tayo ngayon para pumili ng mga bato. Bakit hindi muna kayo maglibot ni Chin Tian? Habang kami naman ni Zhang Mengyao ay may pag-uusap ang ibang bagay. Sige po, Lolo. Sige po, MS. Zhang. Isang walang kwentang bato ng jade. Isang bato ng jade na may mataas na kalidad ng yelo sa loob. Itong gintong mata, pati pala pagsusugal sa bato ay kaya nitong kilatisin. Ito ba ang tinatawag na pagsusugal sa bato? Nakakita ka na ba nito? Nabalitaan ko na, pero ngayon lang ako makakakita ng malapitan. Hindi ba ito ang tanyag na babaeng tagapamahagi ng kayamanan, ang panganay na si MS. Leng, nagkita na naman tayo rito. Talagang maliit ang mundo para sa magkaaway. Bakit? Ngayong araw ba, MS. Leng, ay mamimigay ka na naman ng pera rito. Masyadong mayaman ang pamilya nyo. Naalala ko na, siya pala iyong sumugal sa bato, at nalugi ng 30 milyon sa loob lang ng isang gabi. Isang malaking biktima. Tama. Siya nga iyon. Balita ko, sa isang gabi, mahigit 100 bato ang tinayaan niya. Pero ni isa ay walang tumama. Grabe ang pagkatalo niya. Napakasaklap. Yang Lan, itikom mo ang bibig mo. Bakit? Hindi ka ba masaya sa sinabi ko? Kung hindi ka masaya, ibig sabihin ay sobrang saya ko naman. Sinasabi ko sa iyo, noong gabing iyon, si Officer Leng ay naglalaro lang ng katuwaan. Kung gusto niyang manalo sa paghiwa ng bato, segundo lang ang kailangan niya. Bitawan mo ako. Officer Leng.
Ginagawa ko lang ito para tulungan ka. Ano? Natatakot ka ba? Ito ang masasabi ko. Basta gusto ng ating Officer Leng. Ang bawat hiwa niya ay laging sapol. Bawat bato ay siguradong panalo. Masyado kang kampante. Kung ganoon, maglakas loob ka bang makipagpustahan sa akin? Kapag nanalo ka, babawiin ko ang lahat ng sinabi ko kanina. At hihingi ako ng paumanhin sa harap ng lahat. Pero kapag natalo ka, isigaw mo ng 100 beses na ikaw ay isang babaeng tagapamahagi ng kayamanan. Ano? Payag ka ba? Mukhang takot ang batang babaeng tagahatid yaman na ito. Apo ka kaya ni Lolo Shu? Napakataas ng katayuan ni Lolo Shu. Sa mundo ng stone gambling, isa siyang tanyag at makapangyarihang tao. Paanong nagkaroon siya ng apo na gaya mo? Isara mo nga yung bibig mo. Bakit? Hindi ka ba makatanggap? O sige, makipagpustahan ka sa akin. Takot ka ba? Hoy, batang babaeng tagahatid yaman. Bakit naman ako matatakot? Sige, laban tayo. Kaya mo bang katawanin si Miss Leng? Syempre naman. Officer Leng, magtiwala ka, siguradong mananalo ako. At saka, sa ngayon, may iba ka pa bang pagpipilian? Sige, pastahan kung pastahan. Dahil gusto mo namang mapahiya. Pagbibigyan kita. Yari na, nahulog sa patibong. Doon sa tabi ni Miss Yang, iyong binatang iyon, kilala ko siya. Siya ang pambato ng Anping, ang sumisikat na konsultant sa stone gambling. Sige, sa lumang patakaran tayo. 3 bato bawat isa. Kung kaninong bato ang may pinakamataas na halaga, siya ang panalo. Iba talaga siya, hindi nagbabago. Lahat ng 3 bato, tumaas ang halaga. Napakahusay talaga, Miss Zhang. Sigurado na ang panalo natin ngayon. Leng Shuang, nakita mo ba yun? Lahat ng 3, panalo ang pagkakahiwa. Talo ka na. Pero iyan ay, pinakamababang klase lang ng Jade. Ano namang ipinagmamalaki mo riyan? Wala lang yan. Masyado kang maagang magdiwang. Mag-ingat ka baka lumubog lang ang barko mo. Wala lang yan. Nagdiriwang ka na agad kahit hindi pa tapos. Mag-ingat ka baka mapahiya ka lang sa huli. Isang pirasong basurang bato lang ang pinili mo. Sapat na ang isa. Ano? Tumaas ang halaga pagkatapos mahiwa. Ice variety. Diyos ko. Isa itong ice jaded. Ayos, nanalo tayo. Paanong nangyari yun? Siya, paanong ang nakuha niya ay isang ice jaded. Kung malabo na ang paningin mo, huwag mo na lang gamitin. Sinwerte ka lang. Huwag kang masyadong mayabang. Dahil ganyan ang usapan, magbubukas pa ako ng 2. Para tuluyan na kayong mawalan ng pag-asa. Paano kung pamalya ang paghiwa? Bahala na kayo kung anong gagawin nyo sa akin. Sige, usapan yan, ha? Teka lang, may isa akong kondisyon. Paano kung tumaas din ang halaga ng 2 pang bato ko? Hindi lang kayo dapat humingi ng paumanhin sa amin, kundi dapat nyo ring ibalik ang natalo ni Officer Leng noong nakaraang taon, na 30 milyong halaga, ng buo. Sigurado ka bang malaki ang itataas ng halaga niyan? Syempre naman, pati na ang mahal ko. Kahit ang isang magaling na konsultant sa pagsusugal ng bato, ay hindi maglalakas loob na magyabang ng ganyan. Maghintay ka na lang na mapahiya. Sige. Ngayon, hahayaan ko ang lahat na makakita ng malinaw kung ano itong tinatawag nilang konsultant sa pagsusugal ng bato. Isang sumisikat na bituin. Puro lang naman daldal at yabang. Ano? Diyos ko. Tumaas na naman ang halaga nito. 2 ice species, 1 glass species, kumpara sa batang ito. Ano ba itong si Xia Wei, na sumisikat na konsultant sa pagsusugal ng bato? Hindi man lang siya karapat-dapat na magbitbit ng sapatos niya. Pasensya na sa inyong 2. Pag-alis ko ng bahay kaninang umaga, nakatapak ako ng tae ng aso. Swerteng tae nga naman talaga.
Huwag kang masyadong mayabang. Tama, anong dapat ipagmalaki riyan? Kalokohan. Kayong dalawa, nakakuha lang ng basurang bean species. Tuwang-tuwa na kayo agad. Sa nakuha ko, hindi ba ako pwedeng magyabang? Ipinagmamalaki lang namin. Ano ngayon? Kung magaling kayo, subukan nyo ring maghiwa. Ikaw. Kayo. Kayo riyan. Huwag na lang kayong magalit dyan. Iyong 30 milyon noong nakaraang taon. Ibigay nyo na. Ikaw. Kayo. Tama. Bilisan nyo at magbayad na. Ikaw. Kayo. Paano? Ang tanyag na pamilyang Yang, hindi man lang mailabas ang ganito kaliit na pera. Kayong mga Yang, hindi man lang makapaglabas ng 30 milyon, nakakahiya kapag nalaman ng iba. Ganito na lang, dahil mabait ako. Kayong dalawa, lumuhad kayo at magkautaw ng 2 beses. Kakanselahin ko na ang 30 milyong utang nyo. 30 milyon lang naman yan, di ba? Walang halaga yan sa pamilyang Yang. Salamat na lang. Miss tagatapon ng pera. Maghintay lang kayo. Ang lugar na ito, babawi ako rito, tandaan nyo. Ingat sa pag-alis, Miss tagatapon ng pera, hindi na kita ihahatid. Balik kayo sa susunod. Officer Leng, ito. Sa'yo ang napanalunan mo sa sugal. Itong mga jade na ito. Ibebenta mo ba o itatago? Ibebenta ko po, kung ganoon. Kukunin ko sila sa halagang 30 milyon. Ito. Nako, nakakahiya naman po. Lolo. Ito, pamangkin. Ito ay mga nakuha mo. Siya ang nakakuha niyan. Ang galing ng batang ito. Hindi ko akalain, nasa pagpili ng bato. Ay ganito ka rin kagaling, madam. Hindi pa ito ang pinakamagaling kong kayang gawin. May mas igagaling ka pa. Lalaki kasi ako, kaya dapat lang na ako ang pinakamalakas. Chin Tian, ikaw talaga. Madam, ano po bang iniisip nyo? Ang tinutukoy ko ay ito. Ah, oo nga pala. Iyong espada ng Zonlu mo. Gusto ko itong ipakita kay Lolo Joe. Sa buong buhay niya, ang pinakapaborito niya ay ang mga ganitong anti-gang sandata. Madam, maging ang pagkatao ko ay sa inyo na. Kaya ang mga gamit ko, hindi ba't sa inyo na rin iyon? MS. Zhang, nandito po pala kayo uli para bisitahin ang dating pinuno. Bibisitahin ko po si Lolo Joe. Ito nga pala si Chin Tian mula sa shop namin. Nakahanap siya ng isang kayamanan na siguradong magugustuhan ni Lolo Joe. Tara na. Bago nagretiro si Lolo Joe, siya ang pinakamataas na pinuno sa military district. Hiha. Lolo Joe, sa pagpunta mo rito ngayon, ano na naman ang dala mo para kay Lolo? Nakakaibang bagay, si Chin Tian po ito. Kamukha. Bakit kamukhang kamukha? Lolo Joe, ano pong nangyayari sa inyo? Wala lang ito. Pakiramdam ko lang ay itong si Chin Tian. At ang isang dati kong kaibigan, ay masyadong magkahawig. Lolo Joe, ang dala ko po para sa inyo ngayon ay ang espada ng Zonlu. Dali, dalhin mo rito at nang makita ni Lolo. Hindi nga nagkamali, isa ito sa 10 tanyag na espada ng Kyushu. Ang pangalawa sa listahan, ang espada ng Zonlu. Tunay ngang napakagandang espada. Huwag po. Chin Tian, sa lakas ng boses mo, gusto mo ba akong atakihin sa puso? Lolo Joe, kung hindi ko po kayo pinigilan kanina, at sumagi ang daliri nyo sa talam ng espadang iyan, siguradong mapuputol iyon. Talaga ba? Tingnan nyo po. Sabi ko na nga ba? Siguradong si Meng Yao, ang batang dumating. Lola Yu. Mahigit 1 buwan tayong hindi nagkita. Na-miss niyo po ba ako? Oo, miss na miss kita. Iyong binata. Anong pangalan mo? Ilang taon ka na? Ano ang apelyido mo at taga saan ka? Ako po si Chin Tian. 25 na po ako ngayong taon.
Ang mga magulang mo. Sina Chinming at Yalan po. Lola, maupo po kayo. Lola, hindi ba't kamukhang kamukha niya? Oo. Talagang kamukhang kamukha. Noong una kong makita si Chin Tian, talagang nagulat din ako. Lolo Joe, Lola Yu, ano po ba talaga ang pinag-uusapan nyo? Chin Tian, sa hita mo ba? Ay mayroong isang kulay asul na balat na hugis bulaklak ng plum. Lolo Joe, paano nyo po nalaman? Tama nga. Siya na nga iyon.